Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po, mga guro. Bago maupo ang lahat ay pakipulot na inyong mga kalat kung may kalat kayo sa ilalim ng Kumusta kayo sa araw na ito? Okay lang po. Nasa mabuti kayong kalagayan niyo. Mayroon bang liban? Meron So, mayroong liban? Sinong liban? Tabal mo yan. Kompleto tabal. So, bago natin simulan ang ating tatalakayin sa araw nito ay magkakaroon muna tayo ng mga kasunduan. So, pakibasa na ang unang kasunduan. Itaas ang panang kamay. Huwag mag-ingay. Makinig sa guro. Magpilahok sa mga gawain. Maupo na maayos at huwag magumiyas sa katabi. So, aasahan ko bang sundin ninyo ang ating mga kasunduan? Yes, ma'am. Mabuti naman kung gano'n. So, ngayon ay meron akong inihandang isang aktibidad na kung saan sa envelope na ito ay mayroong larawan. Buuin nyo lamang ito at pagkatapos ay lagyan ng 3 salita. 3 salita ha? At 5 puntos kung sa pagbuo ng larawan, 5 puntos rin sa 3 salita, at 5 puntos rin kung sino ang unang makapaskil. Handa na ba ang lahat? Handa na po. So, dito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Sa unang pangkat, huwag mo na bubuksan ha. At simulan na. Ito ay pastil ha. Pilok mo buhay. O diha ang post din. Save. Pabilido lang ako dito pa.
Iwawas to natin ang inyong ginawang aktibidad. So, sino ang unang nakapastil? Group 1. Group 1. So, may 5 puntos sila. So, maaari nyo bang ilahad ang inyong nabuong salita? Group 1. Ilahad. Explain na. Palakpakan natin ang Panginoon. So, para sa tatlong salita, ang puntos at may kabuuan at siyempre para sa sila ang naunang nakapaskil ay may 15 puntos sila. Palakpakan natin. So, sila ang pangalawang ay 3D ay ma'am. Sorry. So, maaari nyo bang lahat ang inyong nabuong salita? Group 3? Okay. Kaligayahan ng Pasko para malagtagan sila. Regalo ma. Okay, tama. Palakpakan natin ang Panginoon. So, tama ang kanyang nabuo ay may 5 puntos sila. At sa tatlong salita ay may 5 puntos sila. Kaya may 30 puntos sila. Sa pangalawang paksa, ano yung bang ilahat? Ayos din, ma'am. Balita ng regalo, ma'am. Kasi nung sinauna pa na, ma'am. Kasi nagliligaya na ng Christmas, ma'am. Kasi yan ang birth ng ating Panginoon, ma'am. At bakit nagbibigay ng regalo, ma'am? Kasi yung kanganak ng Panginoon, ma'am, is nagbibigay yung diwas, ma'am, ng regalo, ma'am. Dahil tama ang kanyang nabuong larawan, may 5 puntos sila. At 5 puntos din para sa tatlong salita. At may 2 puntos sila. So, ngayon, base sa inyong ginawang aktibidad, may kinalaman kaya ito sa ating pagsanta talakayin? Yes. So, ano kaya sa tingin ninyo ang pagsanta talakayin natin base sa inyong sagot na balitan ng regalo, isang maligayang Pasko at kaligayahan ng Pasko? Ano kaya sa tingin ninyo? So, raise your, taas ang parang kamay kung sino gusto tumakbo. Sino? Sa'yo daw. Taas ang parang kamay kung sino gusto sumagot. Saan, ma'am? Dapat sa... So, mas, ano kaya sa tingin nyo ang ating pagsasalakay sa araw? Ang sa titingin po, ma'am, ang ating paksa ngayon ay about on Christmas. So, okay, tama. Dahil ang pagsasalakay natin sa araw nito ay... Sabay-sabay, basahin. Ang hinalo ng maguguning o Henry. So, bago natin talakay yan ay basahin muna natin ang ating layunin sabay-sabay. Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay maasahang
pag-uusap. Nakakahanging sa mga nangyayari mula sa kwentuhan ay bahagi sa klase gamit ang graphic organizer at napapaalala ng bawat mag-aaral ang kaligtahan sa kwento at nahihugnay sa tunay na buhay. Okay, ngayon, bago tayo dumako sa ating pagbasa, ay magkakaroon muna tayo ng pagkakawa ng sagabal. Sa gayon ay maintindihan ninyo ang mga maestro. At pagkatapos ay gamitin nito sa sariling pag-aaral. Basahin muna ang panukap. Hanapin ng maigi ang kahulugan ng mga salita na nakalagay sa hanay doon sa hanay at gamitin ito sa sariling pangungusap. So, sino ang gustong sumagot sa unang salita? What is the Sino ang unang sumagot? Sige. Sa unang pangkat, sino ang gustong sumagot sa una? Kaso. Ang pangalawa? Ma'am, ako lang. Kapan guys? Ngayon ay iwawas na natin ang inyong mga sagot. Kung mag-ibig, tama ba ang bumarurot? Ay tama. Maaari niyo ba itong gamitin sa pangungusap ang humagibis? Okay, tama. So, sa number 2, sumalagba. Tama ba ang nakaupo? Okay, tama. Sino ang makapag-salin daw sa sumalagba? Sige ka. Kaya niyo bang tulungan siya? Okay, tama, malakpakan natin ka. Halong katin, tama ba? Halong bugin?
Nagulgulo sa panlalaman. So, maaari niyo ba ito gamitin sa pangungusap? Ano, ma'am? Okay, sa pang-limang, sino ang magpapagat sa akin? So, ngayon, matapos na natin sagutan ang mga mahirap na salita, ay lumako naman tayo sa pagbabasa. So, ang unang pagkat, dalawang pagkat, so, kung saan ay magkakaroon tayo ng tungang pagbabasa. So, ang unang pangkat, ang unang magbabasa, sabay-sabay niyong basahin. Piso at 87 Sa pamagat. Wait lang naman. Ay, Aguinaldo ng mga maso. 1, 2, ready. Aguinaldo ng mga na ikling kwento. Piso at 87 sentimos. Iyan lang. At ang 80 sentimos nito ay barya. Mga ito bilangin ni Tela. Piso at 87 sentimos. At nagbasa noon ay talagang walang dapat gawin kundi sumalagmak sa munting kuskusin o pahabang pagkataw. Kaya iyon ang ginawa ni Tela. Tinapos ni Tela ang kanyang pag-iyak at hinarap ang kanyang mga singit. Siya ay nagpulbos. Tumayo siya sa tabi ng bintana at naglagay ng nasasalang sa kabuling usang nanulay sa kabuling bato sa kabuling likod bahay. Kinabukasan noon ay araw ng Pasko at ang pera niya ay wala kundi piso at 87 sentimos lamang para ipambili ng pag-aguinaldo kay Jim. Kung ilang buwan siyang nagtabi ng pera-pera at ito ang kanya natahimon. Gaano naman ang katagalan ng tatlong piso isang linggo. Naging malaki ang kanyang mga gastos kaysa kanyang inaasahan. Laging gayon ang nangyayari. Piso at 87 sentimos lamang na pambili ng aguinaldo para kay Jim. Isang lang maraming oras ang sinulol niya sa pag-isip ng isang magandang pang-aguinaldo kay Jim. Isang pang-aguinaldo maganda, pamihira at yari sa pila. Yao maaari nang sabihin karapat dapat aralin ni Jim. Kagyat siyang kumihit at nilisan ang pinala at panamalas sa salamin. Nananginig ang kanyang mga mata, dalawa't 20 segundong nawalan ng kulay ang kanyang pisngi. Maliksi niyang inilugay ang kuskusan ang kanyang buhok. Ang mag-asawang James at Della Tigling ay may dalawang ari-ariang pinagmamalaki nila ng labis. Ang isang gitong religious na minana niya sa kanyang ama at sa ama ng kanyang ama. Ang isang ay ang buhok ni Della. At ngayon nakalugay ang kanyang buhok ni Della. Ang
So, ano nga ang problema ni Dela? Wala siyang kwarta. Wala siyang pera pang ano, pang Okay, tama. So, ano ang naging solusyon ni Dela? Okay, tama. So, sa magkano talaga? Okay, sa 20 pesos ay bininta niya ang kanyang buho para mabilhan si Jim na aginaldo. Okay, dito naman tayo sa pangalawa. Sa wakas ay nakita siya. Talagang bagay na bagay kay Jim. Parang ipinasadya. Walang ibang tindahan na mayroon doon. Isang magandang kadenang talino. Na ang disenyo ay simple-simple. Ngunit nakakakit. Sa tingin lamang ay talagang makikilala mahalin. At sadyang karapat-dapat sa Diyos. Pagkakita ang pagkakitaan niya sa kadenang iyon ay sumasak agad sa piso. Mainit at malaga, 21 sentimos na umuwi. Dala ang 27 sentimos na natitira. Kapag nakapit na ang kadenang iyon sa kanyang relos, ay bilang madalas na panindigan ni Jim ang oras sa harap ng kanyang mga kaibigan. Bagaman sadyang maganda ang relos, parinig kung ito'y lubutin ni Jim upang gitna ng oras dahil sa lumang kataan na nakakabit. Nang dumating ng bahay si Dela, minabuti niya ang gumawa ng kaunting pag-iingat. Kinuha niya ang kanyang pangulot at pinainit ang kalan at kinumpuni ang kasiraang litika ng pag-ibig na pinaluhapan ng kanyang loob. Nang alas 7, naihanda ng kape at ang pinagtuhan ng kami. Si Jim ay hinilayan na nagagabi ng dating. Pinulog nila ang kadena sa kanyang palan at naubos ng ulo. Dinaanan ni Jim. Hagdanan. At siya'y namutlang sandali. Ugali niya ang magdasal na kaunti patungkol sa munting bagay na nangyayari sa araw-araw at may ganito. O buong Diyos, maraming Sabay-sabay. bumukas ang pito at pumasok si Jim at pagkatapos ay sinara ulit yun. Parang nakikayat siya at ang mukha niya ay walang bakas na kagalakan. Kawawa naman. At dalawang taon lamang siya at nagtitindi dahil sa kanyang pamilya. Kailangan niya ang isang bagong damit na ibabaw at wala pa rin siyang guantes. Pumasok si Jim at walang isang bagong damit. Nakapako kay Bella at ang tingin niya ay nakapangilabot sa bahay. Hindi naman galit at ipagpipintas, inalikot, iaalingman sa mga simbuyong pinaghahandaan ni Dela. Basta nakatitig si Jim sa kanya na ang mamamatay nagpapahayag ng isang damdaming hindi mahulaan. Maliit ang lumakas si Dela mula sa mesa kanyang kinaupuan hanggang sa isang Pasko. Kung hindi kita mabibigyan ng isang aginaldo, ito naman ang nakakahuli. Huwag ka sana magagalit, ha? Talagang kailangan gawin ko yun. Madalas namang humaba ang aking buhok. Hala, sabihin mo maligayang Pasko. Jim, at tayo'y magsaya. Hindi mo nalalaman kung gaano kaganda ang ginagaling ko para sa iyo. Pinutol mo ang iyong buhok. Ang tanong ni Jim na parang naghihirap na magsasalita. Ipinatutol mo at ipinagdilig ang wika ni Dela. Ano ang binili na regalo ni Dela? Aginaldo nga. Ano ang binili? Ay, ano yung laman ng aginaldo? Itaas ang kanang kamay. Ano ang laman ng aginaldo? Patay.
Okay, ang gintong relo. So, ano ang naging reaksyon niya nang makita niya si Della na putol ang kanyang shock. Hindi may maliwanag ang kanya. Okay, so bakit kaya? No? Hindi, bakit kaya? So, dito natin alamin sa pangkat pangatlo. Okay. Hindi ba gusto ko rin ako? Pagkat ang dala ni Jane para sa kanya ay suklay, sa sweldo ng mga suklay na mga asang sila. Mula ang mga iyon ay makita niya sa isang bintana na hilahan sa broder. Ibinaigit niya ang alaot sa kanyang dibdib at sa wakas ay naitaas niya ang kanyang paligid sa tuhad ng broder. Sapagkat sumaba ang broder. At si Ella yung usok ay isang pusang ng aso ay alasan. Pagkatapos ang ginagawa sa kanya. Iiawat iyon ni Ella sabay pagbukas ng kanyang palad. Ang mahalagang metal ay inakagaya ng apoy ng kanyang kaluluwa. Hindi pa magdadaging, nananubog ko ang buong bayan para lamang makita ko iyan. Bihok nalitingnan mo ngayon ang oras kahit 100 beses maghapon. Ang ang relos mo. Tingnan ko lamang kung gaano kaganda at maibabig na ang kadero. Sa halip na ibigay ang hinihingi, si Jim ay nagpataligan sa sopa at inunan ang kanyang pagbulos sa kanyang pandasan at sa panghihingi. Dahil nagpapahinunan natin ang ating mga pangaligan at itago natin ang ilang araw. Sayang na gamitin agad ngayon ang mga iyon. Ang relos ay pinagili ko para maigigil ang mga supply para sa iyo. Mabuti pa ipidugin mo ang karne. Gaya ng alam na ninyo. Ang mga tamago ay mga taong marunong na paparunong at sila ay nagdala ng mga alay sa sanggol. Sila ay mga evento ng kuligay ng mga pinagdokong Pasko. Palibhas ay marunong, bihok ang kanilang mga alay sa sanggol ay may mga gandang na ulugan. Marahil ay yaong maaari ipagkasagalitan sa palit magkakapalit ko. At dahil Tayo po ang sasalay sa inyo ang pinili tayo ng dalawang kapatan ng pipila ay bawat ibang tahanan. Sa buong ngayon ng nagsasakripisyo para sa isa't isa. Pinanatili ng kanilang tahanan ngunit para muling pagdanan sa marunong na aking kapatid. Dapat sabihin dito na sa lahat ng nagbibigay ng ahinado, ang dalawang ito ay hindi sa lahat ng nagbibigay ng ahinado. Sila ang pinakamarunong Okay, no? Bakit gano'n na? Sagutin niyo ang tanong na, bakit gano'n na lamang ang reaksyon ni Jim nang makita si Ella? Ha? Dahil sige. Hindi niya inakala na sasabihin niya tumutin niya buhok niya para sa panindigan. Dahil gusto ha? Ano? Sagot mo? Bakit gano'n na lamang ang reaction ni Jim? Dahil ang regalo ni Jim, ano ang regalo ni Jim? Ang regalo ni Jim para kay Ella ay supply. Kaya naging gano'n ang reaksyon Ni niya Jim. nang makita si Dela dahil pinuna na. So, ano ang paliwanag ni Dela nang makita sa kanyang asawa kung bakit niya pinutol ang kanyang para sa Para sa aginaldo. Okay, parang nakabili siya ng pang Aginaldo.
So, dito sa maikling kwento nito, ano ba ang mahalaga ba ang material na bagay upang maipakita ang pagmamahal mo sa inyong mahal sa buhay? Sino gusto mong sumagot? Taasan ka ng kamay. Pwede mo o pwede hindi. Taasan nyo ka ng kamay. Hindi, bakit? Hindi dahil. Ikaw? So, mahalaga ba ang material na bagay upang maipakita ang pagmamahal mo sa iyong mahal sa buhay? Okay, mawala ka? Okay, sino pa? Ikaw? Iba pang sagot? Sa uban ma'am, buwan sila masalang. Bakit mahalaga ba ang material na bagay? Sa uban ma'am kay dili ay ilang halaga sila ang kay materialistic man ang mga tao kasi sa uban kay ilang manahan kay dahil kanang ipakita nila ang tinuod nga gugma sa usa ka tawo nga dili gadikan sa mga things nga worth ay dili mga worth para sa ilang kuan. Okay, palakpakan natin siya. So, kaya sino ang makapagbubuod ng maikling kwento ang ating binasa? Ha? Ang first lang guys, na-worry si Della nga kanang wala siya yung money man kay gamay raman kay ko yung money ipangpalit. Ay like, wala siya yung sapat nga pera para ipamili ng aginaldo kay G. Kaya napag-isipan niya na yung ipotol yung hair niya at binenta mo. Yun, binenta niya ng 20 pesos mampas. Tas binili niya ng gantong bilong para kay Shin. Tapos natingala si Jim si Jim natingala kasi ang binili niyang aginaldo para kay Della ay isang supply ma'am. Tas natingala siya kay ganung naputol na ang buhok ni Della na pwede naman dili putol ng buhok para lang ma-prove niya nga love ko siya o hindi. Okay, palakpakan natin siya. Okay. So, alam niyo na ang ating kwento. So, subukan natin ang inyong kaalaman. So, sa pamamagitan ng mga katanungan. So, bubunot naman kayo ng mga tanong at sasagutin ninyo. Wala. Handa na bang lahat? Handa na po. Sinong gustong mauna? Ay. Sige na yun. Try. Try lang ma'am, o dili ka balik ko. Dili ka lang. Mula sa akdang binasa, ang mabuti kaisipan na inyong napuno. Katong imo. Uy, katong buwan. Sige, tumara may tulungan. Ay, koan wala sa binasa. Koan ma'am, kanang dili mo kailangan o kanang mga gamit para lang i-prove mo yung love sa katao kay love kay magkama na siya genuine love ka sa tao lang. Ikaw, mo kika.
Go, gaya. Magalit. Ako sa natin. Ipaghamon ba sa iyo ang wakas ng kwento? Nag-challenge ba sa ending sa story? Sige, paliwanag mo. So, sino pa ang may ibang sagot sa kanyang sagot? Mahal niyo bang dagdagan? Si Karajang, ma'am. Oh, wala po. Pumunta dito sa... Sino ang makakitulong sa kanya? So, isahin ko ang tanong. Naging mapaghamon ba sa inyo ang wakas ng kwento? Kumainsa ng hamon, ma'am. Challenge. Challenge. Paano ma-challenge? Next week, Sabot ka ma-challenge. Okay, hindi daw siya na-challenge sa kanyang sa wakas dahil okay, dapat palisan ni Jim kahit hindi tutuloy ang kanyang kahit wala siyang regalo. So, sunod na tanong. Halawi, ma'am, otistis. Dahil sa kahirapan, kaya naging suliranin ng mag-asawang yang ang paghahanda ng pang-aginaldo sa isa't isa. Sa iyong sariling opinion, tama ba ang mga ginawa nilang paraan upang malutas ang kanilang problema? Tama ba? Bakit? Okay. Dili, because dili nimo kaya dili ra nimo i-prove sa katao nga labi mo siya based sa kanang panghatag nimo niya. Shit. So, what ang love is para na siya based na sa efforts nimo sa kanang pagkatao. So, Fairness to. based So, sino pa? Sunod na tanong? Ay, mamakain ka. Tingin lang. Kay Jim, hindi pa rin hindi niya nagamit ang kanyang talakayin ang may kwento na pinamagatang aginaldo ng mga mago. So ngayon ay magkakaroon tayo ng pasulit. Kumuha kayo ng isang kapat. Magpalitan kayo ng papel at iwawasto ang inyong mga sagot.
Abel kung sino ang unang nakakuha ng 5 puntos. So, apat. Tatlo. Okay. Palakpakan niyo ang sarili dahil nakakuha ka na. Kaya ay basahin muna natin ang iyong takdang para Papel, tumutas bago magsimula ang klase. Okay. Yun lamang ngayon class at maraming salamat. Maraming